Hello sa ating mga mag-aaral, guro, at mga manunood. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako si Juan at ako ay nagagalak dahil nandito kayo. Upang samahan ako ngayong araw para sa ating presentasyon na maipakita sa inyo ang isang nakaaliw at pang-edukasyong laro para sa asignaturang MTBMLE at Filipino. Halina at tumungo na tayo sa ating laro. Ngunit bago ang lahat, ating mga munting mag-aaral, para sa maikling pasilip sa ating laro, ay subukan muna nating sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Kung magulgol ang langit, ano sa palagay ninyo ang uri ng tayutay na ginamit dito? Pagtutulad, pagtatao, o pagmamalabis? Mga patalastas. Sa araw-araw nating napapanood sa telebisyon sa ating mga tahanan, ano sa palagay nyo ang kadalasang layunin ng mga patalastas? Magbigay impormasyon, manghikayat, o manlibang. Sa tulong ng laro na aking ipakikita sa inyo, ay mauunawaan ninyo ang mga kasagutan sa mga araling ito. Ang pangalan ng larong ito ay, ang alamat ng lawa ng sampalok. Ang laro. Ang alamat ng lawa ng sampalok. Ang laro, ay isang maikling 2D educational game, para sa Android devices at computers na naglalayong makatulong sa mga guro't mag-aaral. Bilang isang educational tool, na makapagbigay kaalaman sa inyo mga munting mag-aaral, sa nakaaaliw na paraan para sa asignaturang MTBMLE at Filipino. Sa mga paksang pag-unawa sa isang kwento o narrative text, tayutay o figures of speech, at layunin ng may akda o author's purpose for writing. Ngayon ay hayaan nyo muna akong matalakay at maipakita sa inyo ang laro. At pagkatapos nito ay ipakikita ko naman sa inyo ang paraan kung paano ito i-install sa ating Android devices at computers. Sa pinakaunang screen ng laro ay makikita natin ang splash menu screen o ang main menu. Ito ay naglalaman ng mga buttons na kalimitan nating nakikita sa mga paborito nating laro sa ating mga smartphones. At ang mga ito ay play button, settings button, quit button, at about us button. Siguradong hindi na tayo mahihirapan at madali natin itong makakabisado. Lalo na para sa ating mga mabubuting guro. Sa settings button ay maaari tayong mag-adjust ng volume ng laro depende sa ating nais. Kasunod nito ay ang quit button, na ating ginagamit sa tuwing tapos na tayong maglaro. Para naman sa about us button sa kanang itaas na bahagi, dito ay makikita natin ang maikling impormasyon tungkol sa app, at kung sino ang mga developers nito. Kapag tayo ay magpapatuloy na sa paglalaro, pindutin lamang ang play button, at ito tatanggo na sa game mode selection screen. Ang alamat ng lawa ng sampalok. Ang laro ay naglalaman ng tatlong game modes. Una ay salaysay. Pangalawa ay ang tayutay. At ang pangatlo naman ay adhikain. Sa kanang itaas na bahagi ay mayroon tayong button, kung saan makikita ang isang maikling visual aid at description ng bawat buttons ng laro. Ngayon ay samahan niyo ako sa unang game mode, salaysay. Dito ay magkakaroon ng isang maikling pagbasa o storytelling ng isang naratibo o kwento. At ito ay ang kwentong ang alamat ng lawa ng sampalok. Dito ay masusubok ang kakayanan ng ating mga munting mag-aaral sa pag-unawa ng isang kwento. Naglalaman ito ng isang maikling pagsusulit pagkatapos nating basahin ang kwento. Maaaring may tanong nyo mga munti nating mag-aaral, Teacher, ano po ba yung kwentong ang alamat ng lawa ng sampalok? Ito ay isang alamat o kwentong bayan tungkol sa lawa ng sampalok, o mas kilala natin ngayon bilang Sampaloc Lake, na isa sa mga pinakamaganda at pinakamalawak na lawa sa lungsod ng San Pablo. Bukod pa rito, sa game mode na ito, ay nagtataglay din ito ng mga ilustrasyon at voice-over habang binabasa ang kwento para sa mas immersive na experience at mas madaling maunawaan ng ating mga munting mag-aaral. Ang bayan ng San Pablo, isang maunlad at may angking ganda na nasa Timog Silangan ay kilala bilang isang syudad ng 7 lawa. Lahat ng loang ito ay may kani-kanyang kasaysayan at ang pinakapaborito ay ang pinakamaganda at pinakamalaking lawa ng Sampaloc. Noong unang panahon sa bayan ding ito, ay may mag-asawang naninirahan. May kaya ang mag-asawa, malaki ang taniman nila ng sampalok. Playas, hindi namin ipanamimigay ang bunga ng aming sampalok, bulyo ng galit na mag-asawa na pulubi. O diba? Ang galing! Naglalaman ito ng mga buttons sa paglipat ng mga pahina habang binabasa natin ang kwento.
Dagdag pa rito, mayroon din tayong option sa kanang itaas na bahagi upang mag-navigate sa ibang sections ng laro, tulad ng pagbalik sa main menu, lumipat ng pahina, at tumungo sa pagsusulit. Para naman sa pagsusulit nito, ang mechanics ng pagsusulit o ng laro ay tulad ng isang quiz style na laro. Mayroong 3 kasagutan na pagpipilian ng player sa bawat katanungan tungkol sa kwento. Dagdag pa rito ay nagtataglay din ito ng score at timer. Bawat tamang sagot ng player ay may dagdag sa score, at may bawas naman sa bawat maling kasagutan. Sa dulo ng laro ay lalabas ang game end screen na naglalaman ng score ng player. At dito na tayo nagtatapos sa Salaysay Game Mode. O ating mga munting mag-aaral, nasiyahan ba kayo sa talakayan natin sa Salaysay? Ako ay lubos na nagagalak. Tumungo naman tayo sa pangalawang game mode, Tayutay. Maaaring itanong nyo mga munting mag-aaral, ano po yung tayutay? Ang tayutay o figures of speech sa Ingles ay ang paggamit ng matalinghagang salita o pahayag sa pagpapakita ng isang kaisipan o damdamin. Mayroong iba't ibang uri ng tayutay. Ngunit ang tinataglay sa game mode na ito ay ang 3 uri. Ang mga ito ay ang pagtutulad, pagtatao, at pagmamalabis. Pinag-aaralan din natin sila sa ating English subject. At ang katumbas ng mga ito ay simile, personification, at hyperbole. Tara't balikan natin ang katanungang aking inihayag sa inyo sa umpisa. Kung magulgol ang langit, ano sa palagay ninyo ang uri ng tayutay na ginamit dito? Pagtutulad, pagtatao, o pagmamalabis? Ang sagot dito ay pagtatao. Dahil ito ay nagbigay katangian ng isang tao sa isang bagay o elemento. Sapagkat ang salitang humagulgol ay katangiang pantao. Ano ating mga mag-aaral? Excited na ba kayong tumungo sa tayutay? Halina at samahan niyo ako. Katulad sa ating Salaysay Game Mode, sa Tayutay Game Mode ay mayroon ding maikling talakayan tungkol sa araling tayutay. Nagtataglay din ito ng voice over at mga buttons na makatutulong sa pagtuturo sa ating mga munting mag-aaral at mabilis nilang maunawaan ang aralin. Bawat uri ng tayutay, pagtutulad, pagtatao, at pagmamalabis ay naigal alamang mga halimbawa upang makatulong sa pagbibigay ideya sa mga mag-aaral. Pagkatapos ng maikling talakayan ng tayutay, ay susubukin ang kanilang kaalaman at tatamgo na ito sa mismong laro. Para naman sa mismong laro ng tayutay, ang gameplay ng tayutay ay nagtataglay ng drag and drop na mechanics, kung saan kailangang i-drag ng player ang angkop na uri ng tayutay sa bawat pangungusap na pinapakita sa screen. O ano, nag-enjoy ba kayo ating mga munting mag-aaral sa inyong nasaksihan? Nakaka-excite di ba? Katulad sa Salaysay Game Mode, mayroon din itong game elements katulad ng score, timer, at pati na rin karagdagang game element. At ito ay ang life points. Sa dulo ng laro ay mayroon ding game end screen, kung saan ipapakita ang nakuhang score ng player. At dito na nagtatapos ang talakayan natin sa tayutay. Ako ay lubos na nagagalak, at malayo na ang ating narating sa talakayang ito. Ngayong natalakay na natin ang pangalawang game mode, tumungo na tayo sa pangatlo at panghuling game mode,
Handa na ba kayo? Ang pangatlong game mode na ating tatalakayin ay ang adhikain. Sa game mode na ito, ay masusubukan ang kakayanan ng ating mga munting mag-aaral sa pagtukoy ng layunin ng may akda sa kanyang akda. Ang tatlong layunin ng may akda ay magbigay impormasyon, manghikayat, at manlibang. Katulad ng tayutay, ito ay ating pinag-aaralan din sa ating English subject, at ito ay ang author's purpose for writing. At ang katumbas ng mga ito ay to inform, to persuade, at to entertain. Maaaring may tanong niyo muli ating mga munting mag-aaral. Ano po yung layunin ng may akda, teacher? Ang layunin ng may akda sa kanyang katha ay kung saan ang bawat manunulat at akda ay may layunin o mensaheng nais iparating sa mga mambabasa. Bilang halimbawa, tara't balikan natin ang katanungang aking inihayag sa inyo sa umpisa. Mga patalastas, sa araw-araw nating napapanood sa telebisyon sa ating mga tahanan, ano sa palagay nyo ang kadalasang layunin ng mga patalastas? Magbigay impormasyon, manghikayat, o manlibang? Ang sagot dito ay manghikayat, sapagkat ang layunin ng mga patalastas ay hikayatin ng mga manunood na kuhanin ang kanilang loob upang suportahan ang kanilang produkto. Tara at samahan nyo akong tumungo sa ating panghuling laro. Katulad sa salaysay at tayutay game mode, ang adhikain ay nagtataglay ng isang maikling talakayan tungkol sa araling layunin ng may akda. Naglalaman din ito ng mga buttons at voice-over, kasama na rin ang mga halimbawa ng bawat layunin. Mayroong tatlong pangunahing layunin ang may akda sa kanyang akda. Una ay magbigay impormasyon o to inform sa Ingles. Pangalawa, manghikayat o to persuade. At pangatlo ay manlibang o to entertain. Ang layuning magbigay impormasyon ay kung saan ang teksto, talata, sanaysay, talambuhay, o kwento ay naglalayong makapagbigay ng karagdagang kaalaman o detalye. Sa pamamagitan ng mga ito ay mas lubos na mauunawaan ng ating mga munting mag-aaral ang aralin. Pagkatapos ng maikling talakayan ng adhikain, ay masusubok ang player sa kanyang natutuhan sa aralin, at tatanggol na ito sa mismong laro. Sa mismong laro ng adhikain, ay nagtataglay din ito ng isang quiz-style na gameplay. Katulad na lamang ng salaysay game mode na ating tinalakay. Naglalaman ito ng timer, score, at may tatlong pagpipilian ng player. At ito ay ang tatlong layunin: magbigay impormasyon, manghikayat, at manlibang. Magbigay tayo ng halimbawa. Si Emilio Aguinaldo, ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ano ang layunin nito ayon sa mensahe ng teksto? Magbigay impormasyon, manghikayat, o manlibang? Tama, ito ay magbigay impormasyon. Bilang karagdagan, matapos itong sagutan, ay naglalaman ito ng rason kung ano ang tamang layunin ng teksto. Bilang pagwawakas sa laro, ay mayroon din itong game end screen, na naglalaman ng score ng player. O ano, natuwa ba kayo sa inyong nasaksihan? Sa ating game mode na adhikain. Ako rin. At dito na nagtatapos ang talakayan natin. Sa larong, ang alamat ng lawa ng sampalok, ang laro. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyo mga munting mag-aaral, sa pakikinig sa akin, upang may bahagi ko sa inyo ang ating laro para sa asignaturang MTBMLE at Filipino. Ngayon naman ay tumungo na tayo kung paano ito i-install sa ating mga Android devices at computers. Hayaan nyo akong may bahagi sa inyo kung saan at paano natin may install ang laro. Magandang araw po sa inyo. So, ako po si Ron, and ngayon po is ipapakita ko po sa inyo kung paano po natin mai-install sa atin pong Android devices and computers ang larong Ang Alamat ng Lawa ng Sampalok, ang laro. So, buksan lang po natin yung ating mga browsers. I-type lang po natin yung itch.io. Ngayon po is nandito na po tayo sa website na itch.io, and i-search lang po natin yung keyword na sampalok. Pagkatapos po natin siyang ma-search, lalabas po dito yung nag-iisang Ang Alamat ng Lawa ng Sampalok, ang laro. So, buksan lang po natin siya.
At dito po is makikita na po natin yung official site niya sa itch.io. So sa ibaba po is may makikita po tayong dalawang files na pwede po nating ma-download. Meron po ditong file extension na .apk at ito po is para po sa ating mga Android devices. And meron po dito sa isa na .execute file at ito po ay para sa ating mga Windows devices or computers. Ngayon po is unahin po muna natin siyang i-install sa ating pong mga computers. So, i-download lang po natin itong pangalawang file. At hintayin lang po natin siyang matapos. Pagkatapos po natin siyang ma-download, ay i-click lang po natin yung na-download natin na file sa atin pong mga computers. At may lalabas po dito na Select Setup Install Mode. I-click lang po natin yung pangalawang option na Install for me only. And then, i-click lang po natin yung Next. At dito po is i-click lang po natin yung Create a Desktop Shortcut. And then, i-click lang po natin yung Next. At pagkatapos is, i-click lang po natin yung Install. At pagkatapos po ay, i-click lang po natin yung Launch AALS kung atin po siyang i-launch after installation. But dito po is, i-uncheck lang po natin siya. And i-click lang po yung Finish. Pagka-install po natin ng game is makikita na po natin sa ating mga desktop yung atin pong game. I-click lang po natin yung game. At ngayon po ay na-install na po natin yung game sa atin pong mga computers. Ngayon naman po is tumungo na po tayo sa pag-i-install po ng game sa atin pong Android devices. Pagkatapos po natin ma-download yung file is hanapin lang po natin sa ating file manager yung file na ating dinownload at i-install lang po natin yung game. And then tap install. Pagka-install po natin ng game ay pwede na po natin siyang i-launch. Ganun lang po kadali yung pag-i-install po natin ng Ang Alamat ng Lawa ng Sampalok, ang laro sa atin pong mga devices. Maraming salamat po sa panonood